Si Carl ng Cantabaco. Sa Cantabaco, Toledo City, kilala si Carl, 40 taong gulang, magaling magkakatay ng baboy sa umaga, habal-habal driver sa tanghali, at sugalero, volleyball star, at lasinggero sa gabi. May asawa siya, si Ginya, palaban, masipag, at may diploma sa pagpapasensya kay Carl. May dalawa silang magagandang anak na babae na parehong honor student, salamat sa genes ni Ginya, dahil si Carl sa palakasan lang ata pumasa sa school. Pagkatapos ng trabaho, si Carl ay may sariling routine. Inom sa tindahan ni Aling Bebang, taya sa scatter habang lasing, tapos volleyball na parang palarong pambansa kahit may bit-bit pang amoy ng baboy. Ano na naman yan, Carl? Sugal? Sigaw ni Ginya. Babe, practice lang to. Baka manalo tayo bukas. Sabay tawa habang tinatakpan ng cellphone. Madalas silang mag-away. Pero kahit ganoon, buo pa rin ang pamilya. Tuwing linggo, sabay silang kumakain. Minsan, naghahagikikan pa si Ginya at Carl habang nanonood ng TV. Lalo na kapag si Carl, lasing, ay biglang nag-propose ulit gamit ang singsing ng sardinas. Isang araw, umuwi si Carl ng maaga. Walang amoy alak, walang cellphone, walang bola. May dalang bigas at tuyo. Binenta ko yung lumang speaker. Dagdag pangkain natin, sabi niya. Teka lang, sino ka? Sagot ni Ginya, sabay tawa. Natawa ang mga bata. Niyakap si Carl. Baka naman may lagnat ka pa, biro ng panganay. Wala, anak. Baka lang natamaan ng konsensya, sagot ni Carl, sabay kamot sa ulo. Aral ng kwento. Kahit gaano kabisyo o kagulo ang isang tao, basta may pagmamahal, pasensya at konting tawa, pwedeng manatiling buo ang pamilya. At oo, minsan kailangan lang talaga mauntog si Papa para magising sa katotohanan.